Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Ngayon po ay buwan na ng Marso. Bagamat may mga lugar na medyo malamig pa rin, halos pangkalahatan, lalo na sa Luzon, ay mainit na ang panahon. Maraming mga breeders ang nagsasabi na mas kayang-kaya nilang i-manage yung tag-ulan kaysa yung tag-init ng panahon. Actually, maski yung ating idol na si Biboy Enriquez, na back-to-back champion sa Excellency International Derby na 11 Cup at saka World Slasher Cup sa Araneta, siya mismo nagsabi, mas hirap siya pag mainit ang panahon. Kahit yung second champion natin sa Excellency International Derby sa Manila Arena last year, si Dan Miller, sabi niya, mas gusto niya na malilim yung lagayan ng manok niya kaysa yung naarawan na hingal yung manok. Pag-isipan natin kung bakit itong mga veterano na ito na nagcha-champion ay ganyan ang kanilang statements. Halimbawa, yung init ng panahon. Bakit mahirap mag-alaga ng mga manok sa range pag mainit ang panahon? Ang heat stress ang number one na nagpapababa ng immune system ng mga manok. Alam naman natin na ang normal na temperature ng katawan ng manok is about 40 degrees centigrade. Kaya ang kanilang comfort zone naglalaro between 20 to 25 degrees centigrade. Ngayon, kung na-expose sila sa mainit na panahon, kaya nila yung mga 25 to 28, kung minsan hanggang 30, kung sanay sila sa mainit. Beyond 30 degrees centigrade, yan ay hingal na ang manok. Ang kanyang white blood cell system ay bumabagsak. Sa dahilan na pagbainit ang panahon, na siyang number one stressor sa manok, yung corticosteroids production sa manok tataas at yun ang sisira sa white blood cell system. Pag bumagsak ang number of white blood cells, babagsak din ang immunity. Pati pag-respond sa bakuna, bababa. Kaya kung minsan kahit bakunado ang manok during summer, may mga manok na tinatamaan pa rin ng peste o tinatamaan ng gumboro. At maraming manok ang nagkakasipon dahil bagsak nga ang kanilang immune system. Idagdag mo pa na maalikabok sa maraming lugar. Dito sa Pilipinas, pag summer, yung alikabok na yan ay siyang dahilan din para ma-predispose yung mga manok na yan para sila ay magkasipon. At kung alikabok ang dahilan ng kanilang sipon, bigyan mo ng maraming antibiotic, kung minsan mabagal o mababa ang kanilang response sa paggagamot dahil nga doon sa alikabok nang gagaling yung irritation na pinapasukan lamang ng secondary infection. Binanggit ko yung gumboro kanina. Ang gumboro ay gustong-gusto niya yung heat stress. Dahil pag na-heat stress, bagsak yung immune system ng manok, yan ay opportunity para sa gumboro virus na umatake. Kaya maraming mga manok during summer ang tinatamaan ng gumboro. Kaya kung balikan ko last week yung vaccination program na tinatanong ni Paula, kung may history ng gumboro ang inyong mga farm during summer, mas mainam magbigay kayo ng booster shot ng gumboro nang sa ganon, huwag tamaan ng gumboro. Dahil pag tinamaan ng gumboro, lahat ng klaseng sakit ay papasok. Dahil ang gumboro sa manok, yan ay parang AIDS. Nawawala ang kanyang resistensya, mababa ang immune system, lahat ng klaseng sakit papasok. Tunghayan naman natin mga samot-saring katanungan ng ating mga kaibigan sa Sabong Forum. Halimbawa, itong si Peter John Nabongan 9382. Pareho sila ni Hanley Jacob 351. Ang issue nila ay limberneck. Ang tanong ni Peter John, nakakahawa po ba ang limberneck sa ibang manok? Kay Hanley naman, boss, pwede magtanong sana mapansin, yung baby stag ko biglang umatras maglakad at patilig umaatras kapag naka-cord. Limberneck na ba yun? Ano nga ba ang limberneck? Karaniwan, ang limberneck, yung manok talaga, yung liig niya parang nawawalan ng lakas, parang napaparalyze. Kaya yung kanyang ulo, liig, nakadikit sa lupa. Yung katawan niya, kung minsan nakatayo. Pero kung minsan nangangawit, syempre uupo na rin. So yan ang limberneck. Yung umaatras na medyo namimilipit ang liig, pwedeng limberneck din yon. Pero may posibilidad na yan ay tinamaan ng ND, Newcastle disease, avian pest o peste. Kasi yan ang pangalan ng peste sa atin. So paghiwalayin natin. Yung limberneck,
Karaniwan, nakakain yan ng bulok na karne o kaya bulok na insekto. At yung bulok na yan, nagkakaroon ng bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ito yung naglalabas ng toxin. Ito yung naging sanhi, yung tinatawag na botulism. Ito ay isang nagpaparalyze ng nerves, lalong-lalo sa bandang liig. Kaya yun ang dahilan kung bakit bumabagsak yung ulo at liig ng manok doon sa lupa. Karaniwan, pag sila ay nabigyan ng mga suplemento gaya ng B-complex na nagpapalakas ng nerves ng manok, pati tao, si B-complex ay para sa nerves yan. Pag nabigyan mo yan sa manok, after about 3 to 7 days, nagre-recover na parang walang nangyari. Yung iba naman, gaya ng mga Amerikano, nagbibigay sila ng tinatawag na Epsom salt. Nakakita ko ng ganyan sa US, yung isang Amerikano, nilagyan niya ng butter, yung maliit na tinapay, tapos isinausaw sa Epsom salt, sinubo doon sa manok niya. After about 3 days, nag-recover from limber neck. Nung tignan ko yung Epsom salt, ang nakalagay doon na ingredient, parang tingin ko was magnesium sulfate, parang ganon. Anyway, i-verify ko yan. Pero, yun ang ginagawa nila pagdating sa limber neck. Pero kahit hindi mo gamutin, huwag lang mapuruhan, magre-recover yan. Pero yung umaatras, nasa cord, na medyo napimilipit ang leeg, pwedeng limber neck, pero pwedeng peste. Pag isa lang naman yan, baka may ibang dahilan, o maaaring trauma, o maaaring napalo sa likod, o napalo sa leeg, kaya nagkakaganon. Pero pag yan umaatras, o kaya namimilipit ang leeg, ay dumadami sa iyong farm, mas mainam bakunahan mo na ng lasota lahat ng kasama, kasi baka may pumapasok na peste. Pag hintayin mo pa lumabas yung resulta ng laboratory, pag ganyan na nagsususpecha ka ng peste, baka ubus na yung manok mo pag lumabas yung resulta sa laboratory. Walang masama na ulitin mo ang pagbabakuna ng peste pag ganyan na hindi ka sigurado kung limber neck o peste ang dahilan. Sa Sabong Forum pa rin, may similar na katanungan si Nestor Atutubo 493 at saka si Philip Rapadas TN6WC. Ito ay tungkol sa feeding na 1144 ni Boy Diaz. Tanong ni Nestor, conditioning feed mix po ba yung 1144? Thanks, Doc. Kay Philip naman, Sir, yun pa ba 1144 na feeding system ay for conditioning or maintenance na rin? Okay, Nestor and Philip. Ang kwento sa akin ni Boy Diaz, yung 1144 na galing pa kay Billy Abbott, may pinasa kay John Paul Trotter, hanggang kay Boy Diaz nga, sabi nga ni Boy, pati si Joe Good, yan din ang kanyang system, ay mainly for maintenance. Itong feeding na ito, na nagmula sa mga Amerikano, ay yung panahon na wala pang mga feed mill na gumagawa ng feeds para sa mga game fowls. Ganun pa man, dahil yung mga kagaya ni Boy na sanay sa grain feeding, ay minentain nila yung 1144 na yan, na gaya na nung nabanggit ko nung nakaraan. Kaya lang, pag sila ay magkukondisyon, lalo na si Boy Diaz, may mga modification na gagawin. So, magdadagdag siya ng protina para lumaki ang katawan ng manok. Yan ay sa panahon ng pagkukondisyon. Halimbawa si Boy, sa nakita ko, yung modification na ginawa niya, nagdadagdag ng itlog. Isang itlog para sa 4 o 5 manok. Kung minsan, once a week, nagbibigay siya ng liver. So maraming pamamaraan para itaas ang protina. Ang sinasabi ko lang, yung 1144 ay dinesign for maintenance para ma-maintain ang katawan ng manok na maganda ang dibdib pero walang sapola dahil mataas ang fiber. Ang problema lang dito, mahirap malaman kung ano yung standardized na formula para sa maintenance at para sa conditioning. Kaya experience ang nagtuturo sa feeder kung ano ang adjustment niya doon sa 1144 na feeding system. Kaya nga, dito sa Pilipinas, ginawa kong modified system per Boy Diaz. Sa panahon na ito, na marami tayong feed mills at very scientific na ang pag-analyze hindi lamang yung tinatawag natin na protein, kundi amino acids na. Hindi lamang carbohydrates, metabolizable energy na. So, malalim na ang pag-aaral. Alam na natin yung mga pangailangan ng manok para sa maintenance at para sa conditioning. Pero dahil nga may gizzard ang ating mga game fowls,
na gumigiling na matitigas na bagay, minabuti ng ating mga conditioners or feeders na paghaluin ang pellets at saka grains. Doon sa pellets manggagaling yung mataas na energy or mataas na protein pero balansyado ang amino acid at yung energy. Yung grains naman manggagaling para masanay yung gizzard na magtunaw. Para pag sa panahon ng pointing, yung manok ay sanay magtunaw ng mabilis. Mga kaibigan, ito yung mga circumstances na umiikot dito sa 1144. Ngayon, shortcut na. Bumili ka na lang sa mga poultry supply ng mga balanced diet para sa maintenance and conditioning. Gaya ngayon, andyan yung super legend na ginawa ng grupo ni Doc Ayong na nakakaintindi kung paano magpakain ng tamang nutrisyon sa mga manok, panabong mas madali na para sa ating lahat. Mga kaibigan, yung ibang mga issues related sa kalusugan ng ating mga manok ay pag-uusapan natin sa susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may bagong episodes ang ating programa. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pang breeding man o pang laban, health is always number one.